Ito ang pangalawang beses na nakatungtong ako ng Batanes. Ngunit patuloy akong namamangha sa taglay nitong magagandang tanawin. Isa sa mga dinadayo dito sa Batanes ay itong lugar na ito na tinatawag nilang view deck. At ang dinadayo nila dito, ang gusto nilang makita ay yung mga nakamamanghang rock formation sa lugar na ito. Pakiramdam ko tila nasa ibang bansa ako habang naglalakad sa tinagurian nilang Marlborough Hills. Ang lugar na ito na kung tawagin nila ay Raku Pamayan ay ekta-ektarya ng rolling hills na ginagawang pastulan ng baka at kalabaw. Isa ito sa mga lugar na paboritong pasyalan ng mga turista na dumadalaw dito sa Batanes. Ang mga lighthouse, ang mga lumang simbahan, ang mga bahay na bato o Ivatan houses ay kabilang din sa mga must-see ika nga sa Batanes. Ngunit may mga atraksyon din pala ang Batanes na bahagi ng kanilang madilim na kasaysayan. Ang atraksyong ito hindi makikita sa ibabaw ng kapatagan pagkat ito ay nakakubli sa kadiliman. Dumating ang mga puwersa ng Hapon sa Batanes noong December 8, 1941. Sa pamumuno ni Lieutenant General Masaharu Homa, sinakop nila ang Batan Island. Isa sa mga bundok nito, binuo ang tinatawag na Dipnay Supuan Japanese Tunnel. Hello. Sir, kumusta? Welcome sa Japanese Tunnel. Japanese Tunnel ba tawag dito? Ito yung Japanese Tunnel dito sa Basco. Okay, so dito tayo papasok. Ito yung mismong tunnel. Okay, so talagang piniko ito para makahukay ng tunnel, no? Opo. Makita po natin yung mga marks dito, bakas ng piko po. Sino ho ang gumawa nitong itong tunnel mismo? Actually, supervised ng Japanese, pero kinukuha ang laborers yung mga Ivatans. Yung mga Ivatans ang pinagtrabaho dito? Yung mga lolo namin, natatandaan pa nila yung mga experience nila nung ginawa ito. Naalala pa ni Lolo Daniel noong dumaong ang mga Hapon sa karagatan ng Batanes. Dumating yung hapon, kaumagahan ng December 8, paggising ng mga tao doon sa Basco. Oy, maraming barko doon sa dagat, marami nakahilihira yung barko doon, yung hapon. Diyan kami nakapaligid sa daan, sa highway na tumingin sa barko doon sa laot. Tapos, sa sandali lang, may dumating na dalawang eroplano. Mayroon nang nihulog yung bomba na lang. Ay, mayroon nang nihulog na parang pusong saging. Ay, tawag dito, otot. Ay, mayroon na otot. At tapos sumabog na. Sumabog? Anong ginawa? Takbuhan kayo? Ay, titakbuhan kami. Katapos pumunta kami sa Aplaya, may kuweba doon. Diyan kami tumago, marami kami. Katapos na, yung mga Hapon, bumaba na. Yung mga marami ng Hapon, bumaba. Yung sumakay sa lancha, maliliit. Pumunta na sa bayan, umekot na sa bayan ng Hapon. Makaraan ng isang taon ng pananakop, inipon na ang mga kalalakihan. Yung tunnel, kailan ginawa Ayun yung tagal pa yan, after 1 year pa. After 1 year? Nanawagan ho sila o talagang na-recruit kayo? Oo,
Oo. Hindi ka na makatanggi. Lahat ng lalaki. Oo, oy. Basta may kaya magtrabaho, oy, trabaho. Maraming tunnel umano ang pinagawa sa mga Ivatan. Ngunit ang Dipnay Supuan Japanese Tunnel lamang ang pinapakita sa mga turista dahil sa ito ang pinakamalaki at maraming sanga. Gaano karami yung mga Ivatan na ginamit ng mga Hapon noong mga panahon na yun? Kasi parang matagal itong gawin, no? Ang tagal eh, matagal po. Hindi ko po matansya kung ilan, pero halos yung mga lolo namin, may experience sila sa... Halos karamihan ng taga rito siguro. Karamihan. Anong klaseng bato ito? Adobe ba yan? Ano ba yan? Parang ano to eh, volcanic rock po siya. Volcanic rock. So I think ito yung isang pinili nila dahil matibay siya, hindi basta-basta gumuho. So mahirap nga lang hukayin, but... Yun, nahirapan silang hukayin ng mga Kasi Ivatans. parang bato ito eh. Sa aming paglalakad, napansin ko ang mga maliliit na butas sa dingding. Ayon kay Sir Chico, marahil ay gagawa sana ng kwarto ngunit hindi na natapos. Napansin ko talagang makapal na buhos ng semento. So ibig sabihin, ito ba is parang protection dun sa bunganga o paano? Paano ba? Protection po sa pagbobomba ng mga Americans. Kasi yung mga kalaban nila nung time na yun is yung mga Amerikano. So, dito sa part na to, may makapal na napakapal na nito, walls dito. Okay. So, sa bungad kasi niya to. Babalik tayo dun sa mismo parang highway ng tunnel. Dito na ulit tayo sa yung main artery ng tunnel. Sa main artery. Okay. So pag kumaliwa tayo, meron diretso na naman ito. Dire-diretsuhin mo lang ito, meron na namang exit doon. Meron facing namang exit, east. no? Harap naman sa east ngayon yung side na yan. A little bit of southeast yung location ng exit na ito. Silipin natin. Dito. Halos parehas lang po nung Ganun din, sa kabila. Meron siyang concrete na walls. So, protection pa rin dun sa backing. Siguro, para hindi sila ma-seal off, no? So, itong entrada kailangan matibay kasi kung hindi, wala silang lalabasan, di ba? Wala silang labasan. Tapos kailangan marami dahil pag siguro may mga escape route sila. Pagka pinasok sila dito sa part. Saan tayo lalabas? Yung lalabasan pa silang ibang parts. May 5 lagusan ng kuweba at 5 kwarto. Ano bang purpose nitong tunnel na to? Bakit nila hinukay ito? Ng mga Hapon? Ang purpose po nitong tunnel na to is para gamitin ng mga Japanese na yan para mas-shelter sila during the war. Ngayon, ginawa nila to para dito rin safeguard yung mga armaments nila. Taguan, no? Para shelter from the air raids, ganun. Raids at para sa protection din ng mga tao. Parang meron dyan sa baba. Parang ganito rin na system. Pero nasa mababang part siya. Mababang part. Lower parts. Isang napakakipot na lagusan pababa ang babaybayin daw namin. Naisip ko tuloy ang mga batang naghukay nito. Hindi lamang pala bagyo ang sinuong nila noon. May mas delikado pa palang pinagdaanan ng mga naghukay ng tunnel. Pupunta tayo dyan. Pag bumaba tayo dito, medyo handa lang, pag madulas ka, at least nakaalala yung kamay ko nila. Masyadong matarik yung bababa, no? So, ibig sabihin,
Pag di ka mag-ingat, pwede ka madulas pa. Dire-diretso ka sa baba. So dito yung pinaka-challenging na part niya. Medyo mababa. Medyo madulas pa. Madulas din, tapos kulang din yung steps dito. Okay. Ito ang lower level ng tunnel. Nandito ang karamihan sa mga kwarto na nagsilbing imbakan ng armas at tulugan ng mga sundalong Hapon. Ang tansya ko, mga 3 palapag yung ibinaba namin mula dun sa mismong main artery ng tunnel. At ang pakiramdam, hindi siya mainit. Malamig-lamig, parang may manipis na simoy ng hangin. Useful din yung hard hat, sir. So, ibig sabihin, kinonsidera talaga ng mga, yung sa disenyo, ano? Yung mga Hapon talagang tinignan yung bagay na yan. Talagang Palagi ko po yan po yung isa sa expertise nila kung paano nila dinesign ang maayos. Itong lugar na to ay maganda yung daloy ng hangin. Marami ho bang bata doon na katulad ninyo? 10 years old ka nung naghukay ka, di ba? Oo. May mas bata pa sa'yo. Hindi na. Wala nang mas bata sa akin yung... Yung iba matatanda na. Oo, matatanda na. Galing Uyugan. Lahat yung munisipyo dito. Ayon kay Lolo Daniel, marami pang tunnel na pinahukay sa mga kalalakihan sa buong Batan Island. Mahahabang tunnel yung malalim at saka yung sabi ko dun sa taas ng airport, maraming dividihay dun sa ilalim. Pumasok ka sa pintuan, hindi mo matandaan kung saan ka lalabas kasi lang parang kwarto doon sa ilalim mo. Yung bundok doon sa taas ng airport, yan. Pero doon sa tunnel, doon sa Japanese tunnel, nakita niyong natapos yan? Marami natapos, yung iba hindi natapos. Ayon pa sa matanda, hindi naman daw mahirap ang pagbubungkal. Ang pagbubuhat ng mga sako-sakong bato mula sa aplaya paakyat sa bundok kung nasaan ang tunnel ang halos pumatay sa kanila. Napansin ko, Sir Chico, bakas pa rin yung mga tama ng piko, no? Ng mga gumawa dito sa tunnel na ito. So, lahat sila, na-imagine ko, no? Parang sabay-sabay sila at dikit-dikit silang nagtatrabaho dito. Ganun mo ba? Tama mo ba? Oo, mga marks po yan ng mga piko. Actually, dito sa lugar namin, ang daming may piko eh. Antique na piko yan eh. Galing sa mga... Yung ginamit mismo dito sa tunnel? Opo, dyan po yung galing po yung ngayon. Okay, no? Ang dami, no? So, alam mo, made by hand, no? Walang mga makinang ano talaga, high-tech. Ito yung malamang na natural source ng tubig pag nauuhaw na yung mga tao dito sa ilalim. Tama ko ba, Sir Chico? Opo, actually malinis po yun kasi dumaan na-filter po ng mga rocks yan, napakakapal na rocks. Paglabas dito, halos drinking water na po talaga. Okay. Ngunit bukod sa sinaunang mga bakas ng piko, may nakita rin kaming ibang klaseng marka. Namumuti. Yan na, parang pintura yun, di ba? Ayaw. Bata Kinas- na yan, di ba? Kita mo dyan? Sa amin. Ito, dito. Spray paint. Amating Spray paint, spray paint. Ano siya? Spray paint na. Yan ba vandalism or yun yung tama ng mga piko? Ito po. Ito, actually itong black na to, Oh. may nagluto dito. So, minsan ba may nagpipiknik dito? meron po paminsan-minsan yung mga kababayan namin na kabataan. Oo. Okay. Buti naka-hard hat tayo, no? Ito, malaki-laking packet ito, malaki-laking kwarto. So, pwede mo pasukin ito? Pwede yung pasukin to. So, they're one of their storage ng mga pagamitan nila.
kwarto mismo. Kaya may mga spiders dito. Ang mga kwartong dating tinutulugan ng mga sundalong Hapon, ngayon ay pinamamahayan na ng mga insekto at paniki. Ginagawa na rin daw itong silungan ng mga baka at kalabaw sa tuwing dadaan ang bagyo. Dati maraming bats dito. Pero sa dami na nang pumupunta, nabubulabo. Ano ito? Anong side na ito ng tanong? Ito naman, nag-face siya sa west itong lagusan na ito. Itong butas na to, actually may ano pa yan eh. Nakausli dito na part pa ng rock. Naka-carve siya. Sukuhan ng gwardiya yan. So halimbawa, ako yung na-assign na magbantay dito. Ako yung sundalo. Ito yung pinakakublihan ko, no? Dito ako nagbabantay. So yung mga papasok, kita ko, ito yung mga tao dito. Yung kung magkabakbakan, pwede akong kumubli, pwede akong tumago. Pero makikita ko pa rin, masisilip ko pa rin kahit paano. So, yun ang purpose nitong espasyo na ito. Kung susumahin, ang haba daw ng kuweba ay humigit kumulang 60 metro. Inabot ng maraming buwan ang paghuhukay. Ngunit kapalit ng buong araw ng pagbubungkal, may benepisyo raw na nakuha ang kanilang mga lolo. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ang iba sa mga trabahador, voluntaryong naghukay. Ang kwento nila, they were paid. But of course, hindi nila alam kung ano yung worth ng kanilang pay. Kasi Japanese, ano daw yun eh. Japanese money. Japanese money. Tapos, ang kwento po ng isang naging laborer dito, dapat daw ipunin nila yung Japanese bills na yan na merong luneta kasi yan daw yung magiging valid after the invasion. Babayaran daw kayo? Oh, may bayad siguro. Yung bayad doon eh. Piso, ay 1 peso. 1 Japanese... Japanese money. Parang 1 cent, ano? Oo, yan. Pera nila. Ano pa? Papel. Mabuti yung pera, sabi nila, luneta. Siguro ginawa din sa Manila. Mabuti yung luneta. Makaran ng gera. Ay, yan ang sabi nila. Ay, maganda itong luneta. Lunita, ano natin, itago natin para magamit ito. Ito yung binayad sa inyo noon? Ganito? Ang pera? Oo. Yung panahon ng Hapon? Oo, ganyan. Ay, hindi. Ay, parang may ito nakita ko yun. Oo. Dito lang ang kwan. Dalawang klase yung pera Ito, nila. may luneta, oh. Luneta, Ito. yan ang luneta. Yung iba, banana, sabi nila, magaspang na pera. So, parang niloloko kayo. Oo, talaga. Kasi lang, gusto mo pang mabuhay, pilitan mong sumunod sa utos nila. Baka barilin ka, no? Oo, yan, kinatakutan namin. Sa kasamaang palad, hindi naman daw nagamit ni na lolo ang perang ibinayad sa kanila. Man, kasi sandiyo. Ilang taon na kayo, Tay? Ha? Ilang taon na kayo? Edad? 87. 87? Oo. Batang-bata, ah. Ha? Matanda ko na eh. Ah, matanda. Isa si Lolo Luis sa mga teenager na naging trabahador sa tunnel. 17 anyos daw siya noon. Naghukay kayo dun sa tunnel, di ba? Oo, Japanese tunnel. Mahirap ba? Mahirap maghukay? Mahirap. Matagal. Pala daw ang ginamit ni Lolo Luis. Maraming mga pagkain dun sa tunnel. Maraming pagkain, bala, gano'n. Bala. Mga Hapon. Tapos doon natutulog yung mga Hapon. Doon sila. Kayo, mga Pilipino, lalabas. Pagkatapos naman akong pag-uwi naman sa trabaho. Balik Go na. home. Go home na. Tapos bukas ulit, Bukas. trabaho ulit. Sigurista raw ang mga Hapon kaya may pinahukay din na tila watchtower sa ibabaw ng tunnel.
Bakit watchtower ang tawag dito sa punta natin? Parang Nakikita yung All sides, 360 degrees ng area na to. Sabi mo may mga Hapon kang, may mga Japanese tourists din na nagpupunta dito? Opo, that's right. Marami na po akong dinalang mga Japanese tourists dito and nakikita mo yung reaction nila parang Anong reaction nila? nalulungkot sila na parang very guilty sila sa mga ginawa ng mga Kababayan nila. nila. Pupunta natin ngayon yung pinaka-tuktok mismo ng bundok. Ngayon, pag narating natin itong pinaka-peak, may imagine natin na sa ilalim nitong tuktok ng bundok, napakaraming sanga-sangang Japanese tunnel. Dito mismo sa kinatatayuan natin. Ito yung tinatawag nila na parang watchtower. Bunker. Bunker, oh. Parang watchtower. Napapalibutan ng mga halaman at damo ang sinasabing bunker o lugar kung saan nagmamanman ang isang sundalong Hapon upang matambangan ang kalaban. Pag halimbawa, yung mga eroplano, pag tiningnan nila sa baba, parang green lang ito. Diba? Wala sila makikita. Hindi nila alam, may nag-aabang sa ilalim. Sa kapal nitong mga simento dito sa may bunker, alam mo talagang pinaghahandaan nila yung mga bombang ilalaglag sa kanila. Ito yung mga bintana, ito yung mga observation na windows. Kung bakit sila naglagay dito ng tunnel, para sa ganun doon, taguan daw ng mga Japanese forces at nilagay nila dito sa napakataas na lugar kung saan nakikita nila yung laot on the West Philippine Sea, saka dito po sa Pacific. Kaya napaka-strategic po nung kanilang pinagtayuan ng tunnels. Mukhang marami rin nagpupunta dito ang basura. No? Dati kasi wala malinis ng pababa nito kaya kita mo. Pag gano'n yun. Ayan kung hindi man puro chicheria, balat ng chicheria, mukhang may mga alak pa. Matapos ang giyera, kinalimutan na rin ng mga Ivatan ang mga tunnel na naging simbolo ng kanilang mapait na pinagdaanan. Ngunit nito lamang daw dekada 90 binuksan ng lokal na pamahalaan ng Batanes sa publiko ang Japanese tunnel. Wala rin daw formal na pag-aaral na naisagawa ukol sa mga tunnel. Wala po kami alam na nag-document o nagkaroon ng diary sa mga ninuno namin, nagsulat kung ano yung nangyari. But sinali na lang po, kinuwento na lang po sa amin na yung kanilang mga experiences. Dahil walang museo na maaaring paglagyan ng mga ginamit sa paghukay sa mga tunnel at mga armas na ginamit sa giyera, sa ngayon, sa mga bahay na lamang nakatambak. Dito sa palibot ng Basco mismo, may mga bagay pa na magpapalaala dun sa pananakop ng Hapon noong 1940s. Gaya nitong bahagi ng mortar cannon siguro ito ng Hapon . Nakita lang ito sa isang bakuran sa katabing bahay. Ngayon, kinakain na siya ng kalawang. Sa ngayon, payapang nabubuhay ang ilan sa mga naging bahagi ng pagbuo ng mga Japanese tunnel. Nasa takip silim na sila ng kanilang buhay, ngunit tila sariwa pa rin sa alaala nila ang nakaraan. Anong naalala niyo pag nakikita niyo yung tunnel? Alala mo yung panahon ng pagbumba ng eroplano ng Amerikano, ganyan pa nakakatakot. Masamang karanasan ang sinisimbolo ng mga tunnel sa Batanes, ngunit para sa mga Ivatan, simbolo rin ito ng kanilang sakripisyo. Dahil ang bawat marka ng pala at piko ay marka rin ng kanilang katatagan ng loob. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.